Na-stuck na yung putik sa tapaludo na. Ayaw na umikot ng gulong sa harap. Wala, tulak na lang yan. Dali sir, ayaw na umikot ng front wheel mo. Hindi na umikot yung harap. Hindi na umikot yung front wheel mo. Na-stuck na yung putik. Tulak na lang, Maki. Tulak na lang, tulak na lang. Wait, tutulak na lang natin. Tandaan pre ha. Yung sa mga timba, may tubig yata yan. Hop, 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 hop. Ano? Sige, tulak. Nagmotor kami sa mga kabundukang nagdudugtong sa mga lalawigan ng Pangasinan at Zambales upang kumustahin ang kalagayan ng mga kalsadang labis na pinananabikan ng mga biyahero na matapos ang pagkakagawa, ang Daang Katutubo at Daang Kalikasan. Sa pagbabaybay namin sa mga kalsadang ito ay nabusog ang aming mga mata sa mga magagandang tanawin na dulot ng mga naglalakihang mga anyong lupa. At dahil nga may mga bahaging makulimlim at maulan, ang mga ulap na kumukubkob sa ilang bahagi ng kabundukan ay lalo pang pinaganda ang mga tanawing aming natatanaw. Tila baga siniguro ng kalikasan na masusulit namin ang aming paglalakbay na ito. Subalit hindi lamang ganda ng tanawin ang ipinaranas sa amin ng kalikasan, kundi pati na rin ang hamon ng mga bahagi ng kalsada na hindi pa natatapos na sinabayan pa ng sungit ng panahon. Masasabi kong isa ito sa mga pinakamahirap na ginawa ko kasama ang aking 8 taong gulang na Honda XRM 125 Fi. Mistulang sinubok ng Daang Katutubo at Daang Kalikasan hindi lamang ang aming mga kakayahan sa pagmumotor, kundi pati na rin ang tatag ng aming mga katawan at kaisipan. Subalit sa kabila ng lahat, nakalikom pa rin kami ng mga alaala na masarap ihanay sa mga kwentuhan. At ang kwentong yon ay magsisimula na ngayon. Nandito kami ngayon sa isang rospat sa tabing ilog na sakop ng Santa Cruz, Zambales. At nung dumating kami dito ay inulan kami. At hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin ng manakanakang pag-ambon. Maririnig nyo dito yung tunog ng mga ibon, tunog ng mga kuliglig, at saka syempre yung tunog ng pag-agos ng ilog. Bali, nagsimula yung biyahe namin sa Pangasinan. Pumasok kami sa Daang Katutubo. Sa Daang Katutubo pa lang talagang nag-enjoy na kami. Bali, dire-diretso lang kami, maganda yung daan dun eh. Syempre, kada may makikita kaming magandang spot, humihinto kami, sinusulit talaga namin. So hindi kami nagmamadali sa biyahe na to. Oo, yung overloading dito. Pero lagi ako namamind break pag ano. Pag nasa isang location ako na mas mataas ako kaysa sa ulap. Hindi ko normally kasi tinitingala mo yung ulat eh. So, at that altitude na tinitingala mo, malagpasan mo yun, di ba? Bali, nung nandun pa lang kami sa Daang Katutubo, may nakita kaming parang trail na pang tao. Sa mga ganong bagay, laging curious si Direk Gino. So, pinasok namin. Try natin. Adventure natin. Sige. Search natin. May pakaliwa rin dito, yo. May pakaliwa rin dyan. Sige. Try natin. Ha? Aray. Teka yung balakang ko. Sakit. Ano nangyari? Ito. Oo, titignan namin pag kaya. Sige. Let's go. Kaya guys, kaya. Sisiw. Oh, sisiw. Uy. Oh, hindi naman ako nagbaba ng paa. Pre, daan-daan lang dito. Sandali pre. Nasakit ng balakang ko lagi ako nakabuhat. Sorry na. Makakarating din kayo sa ganito yung may nararamdaman kayo. Kaya. Pero ano, may paddling lang. Papaddle kayo. Putik ang haba pa pala ng trail. Ganda men. Walang niya. Ibang klaseng beauty. Uy, reveal oh. Reveal. Pre pa to. Pero parang may pababa pa dun oh. Punta natin. Grabe, sobrang legit. Ang ganda ng na-discover namin. Alam ko yung ilan sa inyo nadaanan siguro to, pero may nakita kasi kaming trail pang tao. Tapos pinasok namin. And look. Ganda ng view oh.
Grabe. Yan oh. Oh look. OMG. Yan oh. Oh. So puntahan natin yung mga kasama natin. Kumustahin natin sila. Yung dalawang XRM napakadali lang oh. Tingnan natin sila doon. Kayo na lang kaya yung makyat. Grabe, napakaganda dito. Pagpasok namin doon, ayun, ang ganda ng bumungad na view sa amin. Alam mo yung habang papalapit ka doon sa edge nung platform na yon, parang unti-unti ring lumilitaw sa'yo yung napakagandang convergence ng overlooking view ng mga kabundukan na nakapaikot. Grabe oh. Parang nag-unfold yung yung view. Ayan. So yung dalawang scooter. Iwan. Yakit ba niya no? Yakit si Marino. Kaya? So XRM microbike. Let's go kung aakyat din yung CB150X. Mahirap yung akyatan doon eh. Halos kasisimula pa lamang ng aming paglalakbay sa daang Katutubo ay pinakita kaagad nito sa amin ang isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming mga biyahero ang nahuhumaling dito. Kung tutuusin ay hindi pa to kalayuan mula sa residential area sa kapatagan ng Pangasinan. Ang daang Katutubo ay may habang mahigit 24 na kilometro. Para sa mga biyahero, ang distansyang yon ay maiksi lamang. Subalit sapat na ang distansyang yon para maiparanas nito sa iyo ang mga obra maestra ng kalikasan ng Pangasinan. Para kang nakatingin sa isang dambuhalang painting. Grabe ang hamog dito. Yun oh. Ang hamog men. Tara bilisan natin konti. Grabe oh, umaanit, hamog oh, umatawid oh. Okay. Alam mo yung lagi ka na parang sanay naman na tayo nakakita ng ganyan sa mga binibisita nating lugar, pero it always feels like the first time. Ganun kaganda ang nature ng Pilipinas. Ano naman yung view na yan. Ganda. Kaliwat kanan. Napakaganda ng view. Diyan oh. Dito rin oh. Grabe. Parang kada ahon tas bababa ka, may nare-reveal na na magandang view ng Tanawin. Sobrang marami naman na tayong nakitang ganito sa ibang mga lugar, pero yung psychological effect na nasa ibang lugar ka, even though it looks similar, it still feels differently. Wala, may sariling ambience, may sariling ganda. Yun ang ganda ng Pilipinas, di ba? Kahit pwede naman namin bilisan, nagdadahan-dahan kami para ma-enjoy namin yung lamig ng hangin, para din mabusog yung mga mata namin bago namin maalagpasan yan. Sigurado paglagpas dyan sa area na yan, ibang view naman ang ma-unfold. Let's see. Anyway, si Direk Gino, hindi ito yung first time na dumaan siya dito sa daang Katutubo, pero dala ng curiosity, pinasok namin kaninang maliit na trail na pang tao na nag-reveal sa atin ng napakagandang view. First time niya lang makita. So, there's always something special when you get amazed by something the first time. Hindi siya nakakasawag tignan eh. Ganyan talaga yan si Direk. Kung may nakitang kantuhan, tas check natin to pre, ganun yan eh. Kahit labas na sa ruta. Ito, natatanaw din natin to kanina. Pero tignan nyo, kahit natatanaw siya natin kanina, since tinatanaw natin siya ngayon from a different point of view,
Napakaganda niyang tignan, parang may kakaiba rin siyang ganda mula dito sa side na to. Pagkatapos nun, dumiretso na kami ulit. Again, dahil maganda naman yung kalsada, smooth sail lang yung biyahe namin. Downhill. May natatanaw tayong rough road sa unahan. Napaakyat. Oo, ang challenging yun ah. Well, aware naman ako na may mga ibang vloggers na nag-attempt na umakyat dyan. Parang ano lang, gusto ko lang magkaroon ng first hand experience, kumbaga. Yung ako mismo yung makaranas. Hanggang sa makarating kami sa nakatingalang rough road. Hindi lang to rough eh. Kombinasyon ng loose gravel at saka ng mga loose dirt at saka ng loose sand. So talagang sobrang challenging. Sabi nga nila, ano ba to? Umaakyat ba tayo sa kalsada o umaakyat tayo sa pader? Kasi literal na halos nakatayo na talaga siya. Ito. Huminto kami kasi nandito kami ngayon sa pinakamalaking pagsubok nitong ano na to. Nitong kalsada na to. Ayan o, nakikita nyo sa likod ko may pader. Di ba? Hindi na kalsada to eh. Pader na to eh. Aakyatin natin yan. Loose gravel and loose dirt. And good luck. So yung ano, adventure wannabe na motor ni Direk Gino na tumba na ng isang beses. And tinutulak na siya ngayon. And dinaabangan lang natin tumumba ulit. Hindi, joke lang. Kaya yan. Kaya yan. Oh. Malaking bagay na mataas yung ground clearance niya. Dapat kasi pag umaatras na, sa likod siya magpreno. Hindi, di na kaya din ng likod dyan. Okay, so tapos na mag-attempt umakyat si Direk Gino. And though may difficulties siyang na-encounter, successful naman siya nakakit sa taas. Tayo naman ang susubok. Tara. Huwag mo ang papahiyain. Ito kasi yung ano dito eh, malagkit yung dadaanan mo. So technically, dala-dala mo yung dulas-dulas na yan. Pakyat. Ito na ba yun? Up. Nagbabalahaw yung ano, naghuhukay yung gulang natin sa likod. Ito yung mga napaka-supportive nating kaibigan na walang ibang ginawa kundi abangan yung failure natin. Go! Go! Iggy! Go! Go! Kaya yan. Go! Go! Yan! Wisit. Ano si Iggy? Bumaba na, okay na. Op. Op. Punta yung gulong. Maraming salamat at may mga kaibigan akong tuwan-tuwa sa failure ko. Nahukay na kasi ng mga unang motor yung ano. Up.
Actually 125cc lang yung dala natin, pero hindi kasi doon nagtatapos yung challenge. Dumadaros-dos talaga pababa sa bawat kaayod ng gulong. Pero awa ng Diyos, kinaya naman. Medyo mahirap yan ha, pero successful. Naakyat natin siya banda dito. May konti pang akyatan pero hindi na mahirap yan. Ito yung nauna, ay Direct Gino, ito yung sa akin. Abangan naman natin yung iba. Actually yung tarik niya okay lang naman, kaya naman ng Primera ng XRM. Ang talagang challenge dito yung dumadaros-dos o parang nahuhukay niya lang yung terrain. So wala siyang traction, paakyat kumbaga. Tumatapon lang yung torque. Pahinga natin yung motor kasi may posibilidad na uminit din yung clutch nun. Dahil alam mo na, pwedeng nagdudulas yung clutch habang paakyat tayo. Ito na yung ibaw. Ito, I think itutulak to. Mag-iinit yung clutch nito pag pinabayaan na dumudulas. Yan. Tinulak siya. Diskarte oh. Yung motor tapos plus 10 Newton meters of torque yung nagtutulak na rider. Sandali, tulungan natin. Dali, tulak pa na lang. Relax lang pre. Relax lang. Tulak na lang natin. Huwag ka tumakbo, lakad lang. Pahinga. May exhaust ka niyan. Bigat eh. 1, 2, 3. Hindi, dandan lang. Huwag kang panic pa. Malapit na oh. Konti na lang. Hindi, kaya. Konti na lang, kaya yan. Ang ingay. Nangangamoy na yung clutch mo. Tulak na natin. Okay. Para may pahinga mo. Nangangamoy na yung clutch mo. Ang isunog na yung clutch. Okay, stand mo pre. You know, iba talaga yung totoong dirt bike. Woo! Nice! Good job! Habang pinagmamasdan namin ang inakyat naming malapader na bahagi ng daanang ito, sa halip na magreklamo kami sa pagod na nararamdaman namin ay nagpasalamat pa kami para sa napakasayang karanasan. Pagkatapos naming umahon doon, talagang exhausted kami lahat eh. Kasi syempre, inaalalayan din naman namin yung isa't isa. Si Direct Gino, nakailang balik eh, akyat baba eh, para lang mag-assist sa mga kasama natin. Let's go! Hindi pa doon nagtatapos ang hamon. May mahabang akyatan pang puro batuhan. Bunsod ng aking adventure spirit,
Nagtuloy-tuloy ang pananabik ko na tahakin ang natitira pang mga bahagi ng daanang ito. Distansya tayo para malentong din natin masalpok. Sa tansya ko, ang konstruksyon ng daang katutubo ay nasa 70 hanggang 80% na ang progreso. Ito ay nagsisimula sa Aguilar, Pangasinan at ang dulo naman nito ay tumutumbok sa gitnang bahagi ng daang Kalikasan. Ang mga kalsadang nabanggit ko ay inilalatag ng pamahalaan upang magkaroon ang mga indigenous communities ng mas mabilis, mas madali at mas ligtas na transportasyon patungo sa mga sentro ng kalakalan. Sarap! Okay ba? Kung kaya ng scooter nakasama namin, kaya nyo rin. Woo! Napapawi ng view at saka ng ambience ng gubat, yung pagod dito. Sarap. So doon tayo sa galing sa likod ng bundok na yan. Actually doon pa sa yung mga bundok doon sa likod nun. Umahon tayo sa kalsada dito. Gumanon tayo doon. Tapos gumanon tayo doon. Tapos dito. Yan, tapos tumugos tayo dito. So far so good. Nag-enjoy talaga ako sa ride na to. Since first time ko nga, excited talaga ako kung ano pa yung mga pwede natin makita. So tuloy natin yung biyahe.
madaling daan naman pala rito oh. Oh, hindi matagtag. Oh, hindi matagtag. Bali tuloy-tuloy lang kami dun sa mga batuhan na yon. May konting pataas pa rin na nakaka-challenge pero wala nang kasing hirap. So I think yun yung isa sa pinakamahirap na part nung dinaanan namin sa Daang Katutubo. Tapos kalsada na ulit. Yun, kalsada na. Grabe. Pakita ko sa inyo yung view dito. Ito, sa pinanggalingan namin. Pag tinatanong mo yung pinanggalingan namin, napakagandang view. Pero dito, napakagandang view din. Gigilid tayo ha. Yan. Yan oh. Oh. Diba? Napakasarap dito. Walang end cap. You can see them riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. You up and down, yeah. Make all the demons cry, Dahil nararamdaman namin na may mas matinding hamon pang naghihintay sa amin sa Daang Kalikasan, ay bahagya nang bumilis ang biyahe namin para hindi kami maubusan ng oras. So akala namin yun na yun, akala namin hayahay na. And then pagdating namin sa dulo, parang pa letter T siya. Daang Kalikasan na yun actually. Yung pakaliwa is pabalik na ng mga Tarim Pangasinan and kumanan kami. Pinipigilan kami ng mga nagro-road construction. Sabi nila hindi raw kaya ng scooter, madulas daw. Pero nakiusap na lang kami. Sabi ko kaya alalayan na lang namin yung mga mahihirapan. And pumayag naman sila basta mag-ingat lang daw kami. Alalayan na lang namin. Tara, Gino. Tara bro. Alalayan na lang tayo mga scooter pag sa madulas. Eto na, putik. Putik, mamin. Kahit off-road tires pa, mahihirapan dyan sa putik na yan.